Magandang umaga sa inyong lahat. So ngayong umaga, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa e-bike. So ang e-bike ay simula December 1 ay talagang huhulihin na daw po ng LTO o mga traffic rules na huhulihin ang mga e-bike na dumadaan sa mga major road at yung mga namamasada talaga na walang lisensya at nagiging kompetensya pa ng mga tricycle driver. So sa palagay nyo, tama ba na huhulihin ang mga dumadaan sa major road? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. So since ang e-bike ay member po siya ng L2A category, ibig sabihin yan ang rules ng LTO na below 60 yung stop speed ay hindi kukuha ng rehistro. Okay na sana kasi kahit wala kang lisensya, makakapagmaneho ka. Kaso ang problema sa panahon ngayon kasi sa dami ng e-bike sa buong Pilipinas, lalong lalo na po sa Metro Manila, ay marami na po talaga yung mga underage na nagdadrive sa major road, talagang wala ng lisensya, tapos wala pang alam sa traffic rules. Kaya kung kayo ay e-bike user at kung hindi nyo pa kabisado yung mga traffic rules, mas maganda magpaturo kayo sa mga taong merong lisensya sa pagdadrive ng mga sasakyan. Kasi minsan mayroon kayong mga kamag-anak dyan na marunong naman talaga mag-drive ng e-bike at meron siyang lisensya. Magpaturo ka kung ano yung mga traffic rules, kailan ka tatawid sa mga stoplight, merong mga stop, look, listen, at yung side mirror mo, left and right, at mag-turn signal ka kung liliko ka pa kaliwa o pa kanan. Napakasimpleng mga traffic rules, pero kung hindi mo susundin, mas malaki ang impact ng pagkakaroon ng isang disgrasya, kung lalo na kung ikaw ay hindi tumitingin sa side mirror at mabilis ka pa magpatakbo, wala ka pang lisensya. Ang mas mahirap pag ikaw ay nakasagasa ng mga taong dumadaan sa kalsada, anong mangyayari? So yun yung reason ngayon na maraming tao o maraming e-bike talaga ay effective December 1 ay hulihin na po. So ano bang advantage at disadvantage sana? So ang advantage sana ng e-bike sa panahon ngayon kasi nakakatipid ka na, kasi wala ka ng gasto sa gasolina, at the same time nakakatulong ka pa sa ating inang kalikasan na hindi magbubuga ng usok ng makakapagdagdag ng pollution sa ating hangin o sa ating kapaligiran, lalong lalo na po sa Metro Manila. Pero ngayon, ang nangyari kasi, sobrang dami na ng e-bike, marami na pong tao o e-bike user na umaabuso. Pwede lang sa mga taong may e-bike na ginagamit lang talaga panghatid sundo sa mga estudyante, pang grocery sa malls, pamalingke. Maganda sana kasi nakakatipid ka na kaysa mag-commute ka pa. Ang kaso kasi ngayon, yung iba nadadamay sa ibang mga e-bike user na umaabuso na sa traffic rules. May iba kasi hindi na tumitingin sa side mirror bago dadaan pa kaliwa or pa kanan. Yun yung disadvantage pag walang lisensya. Yung iba talaga is wala nang pakialam kung anong mangyari sa kalsada. Kaya kung maganda, kung i-implement, mas maganda, meron na talaga dapat license ang mga e-bike. Nang sa ganon is meron kang may ipakita kung meron kang, in case na merong mga na-aksidente dahil na nabundol mo, at least magpakita may driver's license ka, meron kang may pakita sa LTO. Kasi minsan ang disgrasya talaga, kit gaano pa kabagal o kabilis yung takbo mo, minsan ang disgrasya talaga hindi natin alam kailan mangyayari. Kahit anong ingat natin, pag yung taong nakasunod sa atin ay hindi maging maingat, yung ikaw yung maingat, ikaw yung nasasagasaan, talagang damay. So ang disgrasya hindi natin alam. Kahit anong ingat natin sa daan, may mga tao talagang minsan walang pakialam sa traffic rules. Kaya malaking epekto ito
at nakakatulong sana sa ating inang kalikasan kasi walang naiibugang usok. Pero ang disadvantage ngayon kasi sa maraming e-bike user sa buong mundo, I mean dito sa buong Pilipinas, is marami na po talagang umaabuso na sa kanilang pag-i-e-bike. Kasi yung iba nakaparada na sa mga toda, yung iba na mga tricycle driver na matagal na ay talagang nababawasan na ang kanilang source of income kasi marami ng kompetensya. Nagkikipila pa yung mga e-bike. Mas maganda sana pag yung e-bike na merong pumaparada sa mga toda, dapat talaga ay kukuha silang driver's license kung kinakailangan. Kung i-implement ng LTO na kailangan kumuha ng lisensya. Kasi wala namang choice yung mga e-bike user na yan. Pagpipila sila at pipilitin na kukuha ng driver's license. So, wala ang choice kundi kukuha yan. Pero ang nangyayari kasi, saka lang kasi na isipan ngayon na i-implement na kumuha ng driver's license. Kasi hindi expect na in the future, dumadami na ang mga e-bike user sa buong Pilipinas. Kaya ang nangyayari ngayon, sa dami ng e-bike user sa daan, lalong-lalo sa Metro Manila, ay talagang isa, lalong nagkakaroon ng cause ng traffic talaga. Pero hindi naman talaga reason yun na sila yung naging cause ng traffic. Talagang araw-araw talaga traffic talaga. Ang isa lang kasi sa disadvantage ay yung dadaan ka sa major road tapos doon ka pa sa gitna. Dapat kung ikaw mismo ay e-bike user, dapat maging responsible ka sa daan. Kung ang ginagamit mo na panghatid sundo sa mga estudyante, kung dadaan ka sa major road, dapat sa pinakadulo ka talaga. At kahit nasa pinakadulo ka, importante tumingin ka sa side mirror kung ikaw ay tatawid pa kaliwa or pa kanan, lalong lalo na po sa mga kanto. Kaya importante kung, kung bigyan lang ng pagkakataon ng mga LTO o I mean ng LTO na bigyan ng license o pakuhaan ng license ang mga e-bike, mas maganda kahit papano is maraming mga ibang tao na may aware sila kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin, lalong lalo na pagdating sa kalsada. Dapat may alam talaga sa mga traffic rules kasi sa nakasalalay yung buhay natin pag tayo ay maging responsible sa pagmamaneho at may alam ka sa mga traffic rules na katulong yon para hindi tayo maging perwisyo sa mga ibang tao na nag-iingat talaga. So importante is wala pong masama talaga sa e-bike kasi sayang din kasi maraming tao nag-i-envy sa e-bike kasi mura, wala ka pang gasto sa pamasahe. So short distance, imbes na mag-commute sila, mag-aantay pa sa traffic, sa sobrang traffic, sa jeep na tsaka bebiyahe pag puno na. So yun yung disadvantage pag mawala na yung e-bike. Talagang marami rin talagang magrereklamo, lalong lalo na sa lugar ng Metro Manila kasi yung iba ginagamit ng talaga nila panghatid sundo sa mga estudyante na malapit sa school. Kaya ngayon kung talagang effective na yan December 1, talagang wala tayong magagawa kung talagang yun yung rules ng LTO na o DOTR na i-implement nila yan. Kaya importante mas maging responsible pa dapat yung mga e-bike user kasi hindi naman lahat talaga ng ibang user ang walang alam talaga sa traffic rules. Meron ng iba dyan talaga maraming alam. Marami din naman talaga sa totoong buhay lang na may mga ibang motorsiklo na wala namang license. Marami ding mga kulurom talaga ng transportation na dumadaan sa kalsada. May iba din talaga walang lisensya. Pero hindi nga lang iba nahuhuli kasi magaling sila saan sisingit kung saan dadaan pag may mga hulihan. Kaya importante kung e-bike user ka, wala tayong magawa kung talagang yun yung rules. Kasi ako, based on my experience, meron din naman akong e-bike talaga. Pero
importante pag may e-bike ka, dapat ikaw ay maging responsible na driver pagdating sa kalsada. Kung ano yung minamaneho mo o yung e-bike, dapat yung mindset mo nakasasakyan ka. Alam mo yung traffic rules, alam mo mag turn signal, napaka-importante yon before ka liliko pa kanan, lalong lalo pag mga intersection, cruising, napaka-importante alam mo yung tumingin ng side mirror, kasi importante yung side mirror, yung turn signal, yung brake mo dapat i-check mo before ka magbiyahe, yung ilaw, lalong lalo na pag halimbawa gabi na, yung pagsundo mo halimbawa o papasok ka sa trabaho. Kaya maraming tao ngayon ang mapeepektuhan, lalong lalo na po sa mga e-bike user na nag-i-invest talaga sila, pinag-iipunan nila para makapagbili ng kanilang gustong e-bike na magagamit nila sa pang-araw nilang pangailangan sa buhay, pang transportasyon sa mga estudyante. Pero ngayon, effective December 1, talagang sasabihin, nasabi ng LTO na huhulihin na daw or i-impound. So kayo, anong suggestion nyo? Tama ba talaga na i-impound o huhulihin? So, nasa inyo na po ang opinion. So, yun lang po. Maraming salamat po.